Next slide. So ito, just a quick recap. Baka kasi may mga ibang first-timers, marami nagtanong kahit online, nakikita ko. Asun daw yung time deposits ng city government, ang daming pera, bakit hindi pwede gamitin yun? Yung billion-billion. So although maraming figures dito, just to simplify, makita niyo sa taas yung nakabold. Sige, zoomin na lang kahit ito column lang. Sige pa. Kasi, sobrang naman yan. Okay. Ayan. So although this was as of 2024, December, nung lumabas yung issue, while yes, Cashier Bank, we have 7 billion, kung tanggalin mo na yung lahat na nakaprogram, lahat ng utang mo, lahat na nakapasa, yung hindi pa nakaprogram, na you can consider using, yung unappropriated surplus, usually naglalaro around this figure, no? Around 340 million. But that varies din. Like for next year, nung binudget ng city, halos lahat nakaprogram na. Kasi marami pang inibigay on health, public health, social services, but more or less naglalaro doon. So, first question, yes, meron tayo ilang billion sa bangko. But ang clarification is, hindi yun idle cash. Okay. So, yun lang yung answer to the question, bakit hindi lang pwede gamitin yung nasa bangko. Sige, next slide. Okay. Now, before my time ito, 2020, kasi na-bring up yan, di ba? May ginawa dating proposal ng OMARVA. Estimated cost was 2.5 billion na pag-usapan ng design na to. Now, understanding ko, base sa pag-aaral ko ng issue, the offer of DBP, Development Bank of the Philippines at the time, kasi nga, nakita natin yung cash natin, kulang, kung city gagawa, kailangan umutang. Ang offer lang ng Development Bank dati was an 8-year loan period. Meaning kailangan bayaran yung loan in 8 years. So, ang problema nun, ito, kung divided by 8 years lang, yung 2.5 billion, makita nyo, 312 billion na interest pa lang. Ay, principal pa lang, mali. Principal pa lang, 312 billion, mag-a-add ka pa yan ng interest. And usually the interest rate is mga 5 to 6% yung offer natin. So yun, no? Versus, ideally kasi, di ba, pag may utang ka para sa negosyo, yung pambayad doon, magaling din sa negosyo. So sa context natin, kung city mismo gagawa, gusto sana natin, palagi mismo din nagbabayad, hindi yung taxpayers o galing sa business tax, di ba? Self-sustaining. So, ito yung figures ng palengke natin. Kung rental income lang ng palengke sa isang taon, naglalaro sa 71 million a year. Yung arrival fees, kasi nabanggit yan nung last, tingnan din yung arrival fees yung sa pagsakan. May bayad din yan sa market code natin. Naglalaro around 18 million a year. Ang gastos natin sa palengke, mainly payroll yan, some utilities. Maabot ng estimate lang kasi hindi pa local enterprise, walang sarili libro pa yung palengke, no? But according to the city, sa City Treasurer Office, the estimate is 25 million a year. So ang net income natin sa palengke, roughly 65 million, sabihin nyo na. And yung net income, kaya walang pilot, yun yung ideally pambayad ng utang. Diba? From whatever excess income you earn, yun ang gamitin mo pambayad when you take a loan. So, although hindi ako part ng council in 2020, naiintindihan ko bakit in 2020, na tayo pa na pandemic, parang labo ng loan na scenario. Now, I understand meron mga usapan na social equity and other proposals, but hindi ko nakuha yung details, but at least a loan, ito lang for context, no? But, tanong ka sa akin, Fatma, meron bang bago? Meron naman, and we will go into that. But for context lang, bakit nasimulan yung usapan na ito, bakit decision ng council na gano'n na PPP na move dati.
This is one of many reasons. Maraming dahilan, but this is one big reason. Sige, next slide. So, sabi ni Carlo, diba, hindi naman natin kailangan ng 4.5 billion last outcome natin. Sabi, pati na lang natin i-develop sa scale na kaya natin. Diba? Kung yung 2.5, masyadong mabigat dati, kahit ngayon, ano bang, i-downscale natin. So, ito just some rough estimates, diba? Kung assuming ganyan lang, 6 square meters or 6 each for 4,000 vendors, tapos mag-gross up ka for common areas, we need 35,000 square meters for our palengke. Kung sabihin mo ang construction cost mo is 35,000 per square meter, more or less 1.2 billion na yan. Pero design and build na yan. Tapos parking, kasi marami rin lumapit sa akin, dito yung mga popcorn natin na sana ano man mangyari, ayusin niyo pa rin yung parking. Kasi mas maganda rin for the vendors, kasi dami rin yung clientele, yung mga customer. So kung yung parking, 4 stories, na more or less ganyan ang gross floor area, 14,000, siguro good for 800 cars yan, yung ganyang parking. Pero steel structure lang tayo ha, wala na yung basement. Dati sa Bumarma, gusto may basement. Ito wala na. Yung parang nakikita natin sa UV, simple na lang. That's about 25,500 per square meter. Maglalaro ng ganyan, 360 million. So may makita yung construction management, pag ganito malaking project, medyo concerned din kasi na marami, kakayanin ba na in-house lang i-supervise ng CBAW, given ang daming sabay-sabay na projects. So sa national government, usually pag billion-billion na ang project, and every day dapat may nakatutok, pag-hire ng construction management na group, mga architect and engineer, hindi sila under ng contractor, reporting sila to the city, tapos parang silang tao ng city na magbabantay doon. Parang silang auditor ng contractor, project management. So for big projects, standard naman to. So para lang ma-address yung concern na yun. So ito, this yung bago, kung tayo lang estimate, 1.6 billion. Downscale version. Wala pa tayo sa parang bayaran. Diba? So, sige, pwede mas mura, pero, sige, next slide. So, tinanong din natin sa development bank, ano ba ang latest terms nyo? Kasi dati, sabi sa akin, 8 years. Sinulatan po natin, and nag-reply naman sila. So, ang latest naman nila, 15 years. So, malaking bagay yun. No? Wala yun dati. Pero ngayon, 15 years ang term ng loan nila. Tapos, pwede mo pakatiin yun. Baka 800 million ka lang muna, then 3 years later, sa kakaulit puhutang ng 800 million. So, parang 17 years. More or less, ang installment plan mo. Pero, diba, kung kanina nakita natin may net income ang palengke na 65 million, yung pwede pambayad ng utang, yung loan payment schedule, yung numero na yan, galing yan sa BBP, makita nyo, no? Different years. Pero, meron silang 3-year grace period, hindi kailangan magbayad agad. Para may time for construction. Sa first 3 years, interest lang ang babayaran. Pero sa 4th year, halimbawa lang, 2029, diba? Pag nagsimula na, pumasok yung loan, ayan na. Yan na yung challenge natin. Yung city mismo gagawa. 130 million. Tapos tataas siya all the way to 207 million. And then pababa. Habang nababayaran, bumababa naman. So, at least hindi siya tulad ng dati na nasa 400 million ka per year. But, ito, hindi pa rin siya pasok sa net income ng palengke. So, obviously, pag may sa negosyo, kung may utang, kung umutang ka, nagpa-renovate ka, necessarily may consequences siya sa renta. But, siguro yung highlight dito is, kung ma-figure out mo naman kung paano gawin ito, after mabayaran yung utang, mas malaki na. Diba? Clear na yun sa'yo. Kumbaga, lahat ng binabayaran na 200 million, kung na-figure out mo paano ka pwede kumita ng 200 million a year, ay paano ka pwede maka-net income ng 200 million a year,
After the loan period, ibig sabihin, 200 million a year yan na clear to the city na pwede for redevelopment ng market, training ng vendors, other services, di ba? So that means every year, baka kung 200 million a year ka na clear the net income, in 5 years, that's 1 billion. So yun yung advantage doon. Ang challenge mo, yung 15 years. Paano mo itatawid yun? Or 17. Kasi bababa lang ang loan payments on the last year. Diba? On the last year, pag maliit na lang yung principal, malaki yung bawas niya. Nasa 90M na lang, pababa. Okay. And ito sabi rin naman ng DBP, although 5.5% interest, kung magdagdag ang city government ng deposit, kung magdagdag daw tayo ng 1 billion sa kanila, pwede na babaan to 4.5. Although hindi yung fixed, monthly review, baka mag-adjust. Kaya itong 5.5, hindi siya fixed. Pwede rin mag-adjust. Alam naman na natin yun, bakit sa bangko. But itong computation na to, 5.5 straight, at least para lang may idea. So, next slide. So, ito. Diba? Parang ito yung question. Although may nagano na ang DBP, ano ba yung consequence sa law? Kasi currently, hindi ko sa market superintendent yung list of vendors and yung rent. Medyo kalat-kalat yung rental rates natin, no? But ang range, just so you can see it, yung cost per square meter, meron mga iba as low as 12 pesos per square per month. Baka may 3 pesos pa nga dyan. Based on very old rates. Wala. 12? 600 per ang renta namin sa vegetable. Ang area namin sir is 160 centimeter by 1. Depende sa area. Tama kaya. Kaya namin natin 600 per month. Oo. Space rental. So range lang to. Meron mga ibang mababa. Yun ang pinakamababa sa vegetable section. Sa section nyo. Pero kung yung buong 3 hectares ang usapan, ay yung buong 4.5 hectares ng balon na usapan, may mga iba, outdated pa yung rent nila. Hindi pa nataas, and syempre nahihiyak din yung hindi rin naman tamang itaas yung rent na hindi pa napaganda yung area. So, may ganong challenge. But, so meron mga iba, very low ang monthly rent per square. Pero yung iba, halos malapit na sa commercial. Nasabi nyo, 600, meron iba, nasa 1,000 per square per month. Depends kasi sa nature ng talaga sir. At saka yung location, pansin ko. No? Indicative na. Mas una na nature yung panulawan. Sige. Sir, nasa Taiwan, nasa likod na may sa May ganun. Sige. So basta nagbabari. Merong mababa, merong halos nandun na. Kaya ngayon sir, ang question na namin, ano bang naging basis nila kung sa mga pangalan? Kung kailan lumiit yung space namin, doon naman bumahal yung mga ikuan namin, business permit sa Then, sige, tapusin ko lang ito lang. Yes, sir, sige. For another factor na yan, no? Bakit ganyan naman? But, kumbaga, yun din yung tanong, diba? Kung uutang, ano yung consequence nun sa rental rate? Bakit yung iba na mataas na, wala masyadong impact. Pero meron yung iba na mababa pa, may impact. So, hindi naman kami sir, kasi ang possibility tumataas kaya para kasi naman yung rental. Tapusin ko ito, diba? I think 2 slides na lang tayo. But sige, basta pinakita ko lang. Ganyan lang yung range ng rental. Medyo, kailangan ayusin. But, kumbaga, merong iba na mababa. Next slide. Last slide na to. And then mag-open forum na tayo. But, I guess ang dilemma natin as a city, sa palengke natin, is as we decide on this PPP to the City Council, there are 2 choices now for Baguio. Either itong PPP na may pros and cons, nakalatag dyan, yung iba galing sa inyo, or uutang tayo, pwede mo i-combine with social equity, may mga nagsuggest sa akin
Ba't di na lang kayo parang long-term lease? Pwede mag-invest din yung ibang vendors. And then, parang may medium term, 5 years. So, pwede combination kung kukulangin. But, may cons din yun. Diba? So, and siguro to clarify, kasi nag-post din naman si Councilor Molitas, for loan, before we can consider this, legally, kailangan muna i-reject ng council yung PPP, then we revisit the old resolution. Kailangan, legally, dapat ganun yung process. Hindi namin pwede isabay. Kasi, yun yung PPP na. Kailangan lang muna mag-desisyon. But, siguro to clarify, yun din kasi yung resolution na nagkasa, bakit nagsimula na PPP. Under that resolution, syempre wala nang choice yung executive except to explore a PPP. But yun, so I guess to sum it up, pag PPP, ano ang advantages niya? Nakita ko sa comments nyo, hindi totoo yung at low cost. Agree naman ako doon, there is a cost. But siguro, I think the better term is there is no cash out. So dahil walang cash out, you do not have to increase rent at least for another 5 years. Kasi sa ngayon, 65 million pa tayo sa palengke. Kung iba ang nagpa-construct, wala ka naman binabawi ng utang, sabihin mo tataas ang maintenance cost mo, I think 65 million will still cover it. Tapos yung construction, si private na. Kasi pag si government ang nagpa-construct, well, alam niyo naman ang challenges natin pag bidding tayo, no? Maliban doon, no? Corruption aside, kahit sa mga barangay hall, diba, kahit na honest and goodness bidding yan, may challenges talaga sa bidding. Hindi lang naman tayo in all government projects. But, may downside din siya. So yung downside, lumabas naman yun, nung pumunta dito sa SCSN ng regular session, although sa original conditions, sinet nyo na dapat different target markets. Yung exact wordings, di ba? Si retail building, saka si different target markets. Ang problema lang, after 5 years, hindi yung tanong ko, parang wala man lang naayos na detalye. Sabi nila, upfront kami from the start, gusto na malagay ng grocery, pero tayo din naman, upfront from the start, na dapat maprotekta ng vendors, and in 5 years, wala man lang naayos na details paano nagawa yun. So, concern yun, pwede iset ng council na dapat may non-compete, but given yung ganong mindset na 5 years wala man naayos, syempre expect mo baka wala talaga sa puso nila, so yung implementation will be a challenge. Kailangan mo bantayan. Let's control the design, and when it comes to culture, syempre walang privatization. Nakita ko, umiikot pa rin ang linya na privatization. Wala. No? That's not true. City government ang mag-manage ng palengke area. We can go into Q&A at mga nagulak pa. Pero yun, hindi po talaga totoo yun. Walang privatization dito. Umiikot pa rin yan online. Gusto mo reklamo. Under the proposal, at least at the palengke building, wala. Modification. Yun, nabigyan ko yun. Modification gets ko yun sa design. No? But, para lang malinaw, kasi I think sa public, yung iba, they confuse modification with privatization. Okay ba? So, naintindihan ko na yung point nyo, yung pagdating sa kultura natin, yun yung modification issue. But for those online, since we're also live, wala akong privatization under the proposal. City government ang magdedesisyon kung ano ang rent, city government ang mga kolekta, walang say ang private proponent doon sa palengke, sa BPP. But, sabi nyo nga, may impact pa rin yan. Dahil kapag nag-qualification, kumanta nga yung mga building dyan and private corporation lang dyan, tataas yung rent sa mga tabi, mga MSME na nasa tabi, sa surrounding areas, mga pektoran. Now, on the off chance na sabihin, sige, reject, balikan natin yung old resolution, bawiin natin, kailangan pa rin ng majority vote yan, by the way, hindi naman lang one vote lang po ako out of 50. Binalik ko lang. Yung loan plus social equity, if we try to develop those options, so yes, potentially, after ng bayaran ng utang, mas mataas ang return financially kasi nakita naman natin yung numero. Diba?
At least full control tayo sa entire 3 hectares. Baka pwedeng mag-open space na paulit dyan. Itagal natin ang park. Diba? Gusto natin yun. Yung totoong park. Tapos at least community driven. Pero, syempre, may cons din siya. Magkaka-impact din sa rin. And then, yung bidding and construction, sakit sa ulo din niya. Sa government, unfortunately. I mean, sakit sa ulo sa private, sa government, mas nadadagdagan. So, hopefully, ma-address yun ang construction management, but still, yun yung challenge. So, walang perfect solution. I-end ko na lang dito para lang at least pag we start yung popcorn, yung decision that the City Council has to make is at least eyes wide open tayo on yung options natin and how they compare to one another. Sige, so yun na po ang last slide. Medyo dumami na ulit ang tao. Quick check lang. Meron ba nandito safe space naman na in favor sa proposal? Taas kamay ko. Meron po ba? Pinupuntahan na ako pag nasa daan o nasa opisina. Pag-popcorn, wala na. O sige. So, yan ito po doon. Dion, I understand may gusto ko present. Baka ikasa natin later, no? Ipa-open forum lang muna natin. Sige po. So, yun na po lang. At least, sinare ko lang ano yung mga nagbago since yung last popcorn